Ang pangarap kailanman ay hindi kayang hadlangan ng kahirapan. Yan ang pinatunayan ng isang batang sementeryo ng Maynila, si Jong. Bukod sa angking karisma, bakit nga ba hinangaan ang trending pulis ng cemetery? Nagsimula sa katuwaan lang ang video ni Guapulis. PO1 Angelo Yong Borlongan, SWAT Team MPD. Meron po dun sa TikTok na nag-trending na sayaw. Gagawin ko po sana. Naka-prepare na po ako, pero bigla pong may pumasok na isang team leader ko. Kutsilyo, kutsilyo, kutsilyo. Hindi po ako nakapagsayaw. Kumayo po ako, tapos binigay ko po yung kutsilyo ko sa kanya. Tapos tinanggal ko po yung tali. Hindi po inaasahan, marami pong natuwa hanggang sa umabot ng 8.7 million views po. Dumami po yung followers ko. Nangihingi po ng mga greetings gaya pag meron silang kaarawan. Ano ba naman po yung ma-replyan natin po sila ng isang hi, hello. Masuklian po natin yung pagpansin nila sa atin. Maraming humahanga sa kanya, syempre. Guwapo, pulis pa. Pero ang kakaiba, nakatira pala siya sa sementeryo. Trending ang dining table, nicho ng patay. Ito ang kanyang tunay na buhay. Hindi lang para sa mga patay ang sementeryo, para rin pala sa mga buhay. Dito ipinanganak, lumaki at nagkaisip si Yong. Sepulturero ang kanyang lolo, gumagawa ng nicho at nagpipintura. Tumutulong po ako sa kanya, helper po ako. Angelo, pakikuha mo nga yung pintura. Pinturahan mo tong ganitong nicho. Pipinturahan ko po yun. Bilang isang bata, nagkaroon po ako ng pangarap sa buhay. Nakita ko po yung aking mga magulang, ang aking mga lolo, kung gaano po kahirap. Kung walang patay, walang kita, walang tanggap, walang permanenteng trabaho. Kaya iniwanan siya ng nanay sa kanyang lolo at lola para hanapin ang kapalaran sa ibang lugar. Wala akong mapapag-iwanan kundi yung mga magulang ko lang ang pagkakatiwalaan ko. Kailangan kong maghanap buhay, pumapasok sa pabrika para kahit papano, syempre, meron din silang makain. Napakahirap po ng isang single mom. Dumadating sa punto na wala talagang ulam, kanin lang po talaga. Ang aking lolo, napakatibay po ng resistensya niya, pati yung pagpapalaki niya sa amin. Kadalasan po nag-uulam po siya ng tubig at asin. Pero ginagawan po niya ng paraan. Ganyan din ang aking lola na merong maipakain sa amin na kahit anong ulam. Si Angelo Borlongan. Nung una, nahihiya siya sa mga kaklase na nakatira siya sa sementeryo. Sabihin mo na kasi, taga-sementeryo ka. Nabubuli pa din siya dahil sobrang itim, payat at gusgusin ang kanyang itsura. Noong 2003, bumalik sa sementeryo ang nanay niya. Kinuha siya sa kanyang lolo't lola at pinalaki na siya ng kanyang stepfather. Pangasawa ko yung mother niya. Siyempre, pamilya mo na rin yun. Ituring mo na anak yun hanggang sa lumaki. Pagka-graduate sa high school, hindi na niya inaasahan na siya ay makakatungtong pa sa kolehiyo. Biglang sinabi ng aking nanay na mag-aaral daw po ako. E di, natuwa naman po ako. Kasi po dito sa amin, karaniwan po dito sa Manila North Cemetery. Pag ikaw ay nakatapos na ng high school, parang doon na may i-stop yung buhay pag-aaral mo. Ang gagawin mo, tutulong ka na sa pamilya mo. Talagang iba si Yong. Nagtulong-tulong ang kanyang magulang at mga kamag-anak sa sementeryo para matustusan ang pag-aaral niya ng kursong BS Criminology. Bilang estudyante, susuklian ko ng kasipagan. Kahit na hindi matalino ang aking isipan, basta pasok lang ng pasok, makakapasa. Hanggang nakatapos na at naging ganap na pulis nang pumasa sa board exam noong 2016. Siyempre po, maraming salamat sa Diyos dahil maiisip mo na sitwasyon mo, ganun. Pero
Napakasaya mo. Maraming salamat sa Diyos. Naiyak ako dahil sa dami-dami ng tao, ako pa yung isa sa mga pinili, di ba? Na maging isang alagad at tagapagpatupad ng batas. Maging isang sinisikap na maging isang mabuting pulis. Di ba po? Kaya po, nakakaiyak dahil sa tuwa. Walang mapaglagyan po yung tuwa. At para makilala pa natin ang pagkatao ni Yong, papasukin natin ang bahay niya sa sementeryo. Abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Kailan lang, nagpa-house tour sa sementeryo si Yong. Para mas lalo pa nating makilala ang kanyang Ayan po, pagkatao. nandito po tayo sa aking mga alagang kalapate. Bata pa lang po ako, nag-aalaga na po ako ng kalapate. Ito lang po ang aking libangan sa pagbabasketball. Gusto ko pong nakikita umiikot yung mga ibon ko, lalo na pag hinahagi sila sa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Andun yung excitement. Dumalaw muna siya sa puntod ng kanyang lolo at lola, na dati nasa tabi-tabi lang nakalibing. Ngayon, ipinagpagawa na niya sa wakas ng magandang nicho. Ito po ang puntod ng aking lola at lolo. Sila po ang nagpalaki sa akin. Idol Yong, palayaw ni Angelo. Idolo ng kanyang mga kapitbahay. Inspirasyon ng kabataan. Paglabas ko ng bahay, tinatawag ako na Idol Yong, Boss Yong, Sir Yong. Nakakataba po ng puso yung mga ganun. Hindi po ba? Dahil kahit na ganito tayo merong humahanga at umiidolo sa akin. Naway maging isang mabuting ehemplo ako sa kanila. Ayan. Dito na po tayo ngayon sa aming inuupahan. Ma! Nung nagkatrabaho na po ako, dito na po kami lumipat. Pansamantala. Wala pang pahinga si Yong, galing sa magdamagang duty. Pasensyahan nyo na po, medyo madilim pero hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng isang maayos at magandang tahanan. Welcome po, panik po kayo. Dito po ang aking nanay. Napakilala ko po sa inyo ang aking butihing ilaw ng tahanan. Magandang. Ang aking mama, Alona Borlongan. Yes, magandang umaga po. Pasok po, tuloy po kayo. Pasok po muna kayo. Ito po ang aming munting tahanan, ang aming inuupahan. Maliit pero masaya. 4,000 pesos ang upa niya Thank you, sa Ma. bahay, kung saan nakapagitan ng pader ng sementeryo. Hindi sila pwedeng magsabay ni nanay sa pagkain. Iisa lang talaga ang kanilang upuan. Dito naman po ang aking kwarto. Pasok po tayo. Dito po ako nagpapahinga. Kung dati, sa ibabaw ng nicho siya natutulog. Ngayon, kahit paano, may kapirasong higaan at unan. Hindi ko po maiwan tong simenteryo kasi andito po ang aking comfort zone. Dito po ako masaya. Nandito po ang buhay ko. Walang sasaya pa dito sa lugar na to. Kahit na ako'y bigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mas lalong umangat pa, hindi ko kakalimutan tong lugar na to. Dito na po ako Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako hihimlay. Kung noon binubuli dahil maitim at madungis ang batang sementeryo, hindi na niya nalalasahan ang pait ng pinagdaanan. Ngayon, maglaway kayo kay Guapulis.
Hindi lang siya basta-basta gwapulis, sumabak sa training bilang miyembro ng Manila Police District Department Special Weapons Action Team o MPD SWAT. Pinipilit niya po yung sarili niya na lagpasan po yung mga bagay na kaya niya pa. Sobrang proud ako sa iyo, kuya. Handa na naman niyang harapin ang sinumpaang tungkulin sa Diyos at sa bayan. Si PO1 Angelo Borlongan, 28 years old ng MPD SWAT team, a group of highly trained police officers who deal with dangerous criminals. Teka muna, bakit wala pang time magka-girlfriend si Yong? Ay wala po ngayon. Siguro po, meron pong mga humahanga, mga kahit papano ay nagkakagusto sa akin. Pero wala pa po kasi sa isip ko. Ang priority ko po ay ang pamilya ko. Paano na lang po kung ako ay lumagay na sa tahimik? May iba na po yung prioridad ko sa buhay. Kumbaga, magiging pangalawang priority ko na yung pamilya ko. Yung mga nasa sementeryo na kahit papano ay natutulungan natin, may iba na po. Kasi magpo-focus na po ako dun sa pamilyang bubuuin ko. Pamilya daw muna. Pero mas malaking responsibilidad ang ipagtanggol ang bawat Pilipino. Mahal niya ang Pilipinas. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.